Kung kagaya kayo sa akin na maraming fake account, hindi lang basta-basta nagre-re-upload, kundi nag-i-scam sa mga viewers at followers ninyo, pwede natin silang i-copyright. Ilang beses ko na pong ginawa ng content to, pero ulitin ko para sa inyo. Pumunta lang tayo dito sa my creator support. So hanapin nyo itong stay safe. Hanapin nyo itong copyright infringement. Then fill out this form. I am the rights owner. Dito, matik na nakasulat yung account name ninyo. Page or profile man yan, so matik na yung nakasulat dito, no? Dito sa may mailing address, so ang ilalagay ninyo dito, yung address ninyo. Dito sa Davao, 8,000 talaga yung postcode, pero nilagay ko lang dito, 9,000 at ginawa kong 12345 Quack Street, Philippines, 9,000. Okay. Sample lang po ito, ha? Dito na tayo sa email address. Mostly po, hindi siya napipindot yung email address dito. Hindi kayo makapaglagay ng email address. So, ang gawin ninyo, pindutin nyo itong nasa baba, form. Tapos, lalabas yung ganito, no? So, itap nyo yung pinakauna, I am the rights owner. Lalabas ulit dyan yung account name ninyo at ilagay natin ulit dito yung address natin, 12345 Quack Street, Philippines, 9,000. Dito, pwede na tayong maglagay ng email. So, itong email, sample lang din ito, no? 123456789 quack@gmail.com. Confirm your email address, 123456789 quack@gmail.com. Sample lang po ito, ha? Then, dito naman sa may baba, where are your asserting rights? So, itap nyo lang yung arrow. So, pwede kayo makapag-select dyan ng country, no? So, dito ako sa Pilipinas. So, Philippines yung pipiliin ko. Which of the best describe the copyrighted work? So, itap nyo lang yung arrow. Mamili lang kayo dyan. Sample, piliin natin yung photo. Name of the rights owners. Ilagay nyo dito yung pangalan ng account ninyo. So, alright, tutorials. Please provide links URL to the copyrighted work or describe it in box below. Ang ilagay nyo dito, yung profile or page link ninyo at yung mga video na nire-upload niya. Tatlo lang ito. Itong pinakauna, ito yung page link ko at itong dalawa yung gi-copyright ko na nire-upload niyang dalawa kong video. Content you want to report. So, dito tayo sa may taas, no? Itong photo, video, or post. So, dito naman sa may baba, please provide links URL leading directly to the specific content you are reporting. So, dito naman ilalagay ninyo yung link ng page or profile ng fake account at yung mga link ng video na nire-upload niya. Pag meron po kayong mga fake account, mas maganda kung i-report nyo na kung nag-upload sila ng mga video. Kasi kapag dumami yung inire-upload nila na video, so kailangan nyo kuhain lahat yung link para ilagay dito. So sample, makapag-upload na sila ng 100 videos. So wala kayong choice kundi kuhain lahat yung mga link ng 100 videos para ilagay dito. Kasi para patunayan ninyo na sa inyo talaga yung video na nire-upload. So, dito sa may una, ang ilagay nyo dito yung profile or page link ninyo at yung mga video na nire-upload niya. At dito sa may pangalawa, ilagay nyo dito yung profile or page link ng fake account at yung mga video na nire-upload niya. Ito sa akin, dalawa lang kasi sample lang naman ito eh. Describe why you are reporting this content. Nyo lang yung araw, no? Piliin nyo lang yung this content copies my work. Please provide any additional information can help us understand your report. Sinulat ko dito, I am reporting this fake account because it didn't re-uploaded my photos and videos but also is scamming money from my followers. He or she pretending to be me. Totoo naman na yung mga fake account ko, hindi lang sila basta-basta nagre-re-upload ng content ko, kundi nang i-scam din sila sa mga viewers at followers ko. Kaya ito yung sinulat ko dito. So, depende sa inyo kung ano yung isusulat ninyo. Kung gusto niyo naman na i-copy itong sinulat ko kasi same tayo ng situation, so ilalagay ko sa comment section itong sinulat ko para pwede niyong i-copy. Dito sa may baba, electronic signature. So tandaan nyo ha, ang ilalagay nyo dito yung totoo ninyong pangalan. Hindi po pwede yung pangalan lang ng page ninyo, pangalan lang ng profile ninyo, yung totoo talaga ninyong pangalan. Paul, itong pangalan ko ditong nilagay, no? Juan Pusong Bato. Totoo pong pangalan ha, hindi po pwede screen name, totoo pong pangalan. So ito, sample lang naman ito, kaya ganito yung pangalan ko. So bago nyo i-send, so i-double check nyo muna, no? Kagaya dito sa akin, instead na dito, which of this best describe the copyrighted work. So photo ang nalagay ko dito, so gi-change ko siya ng video. Bago nyo sa i-send, so i-double check nyo muna. I-tap lang natin itong submit. After submit, ganito na yung magiging itsura nyo. Manghihingi siya ng code galing sa email na nilagay ninyo. So, kailangan yung email na nilagay ninyo ay active pa yung email na yun. Pag nakalagay na kayo ng code, so confirm.
At few minutes lang makaka-receive kayo ng email galing kay Meta. So, Intellectual Property Report. Kapag ma-review ni Meta yan, yung report ninyo, mga few hours lang or few days, makaka-receive ulit kayo ng email. Thank you for contacting us. We remove the content you reported for violating Facebook terms of service or Instagram terms of use. We understand this action to resolve your intellectual property issue. Tatanggalin agad ni Meta yung mga video ninyo na nire-upload nila. Patawan sila ng violation, minsan madi-disable yung account nila. So case to case basis ito, depende ito no? Kasi kanina lang ako nag-report umaga, tapos ngayong hapon may na-receive na akong email na kagaya nito. So hindi pa siya umabot ng 1 day, so na-actionan agad ni Meta. Sa mga mahilig dyan na hindi sila magbanat ng buto kasi mangunguha lang ng content ng iba, so mag-ingat po kayo ante kasi pwede po talaga kayong patawan ng intellectual property, makapiright po kayo at sayang po yung pinaghirapan ninyo, yung account ninyo kasi masisira po yan, sigurado ako. At hindi po kayo kikita dyan. At kung makakalusot man kayo at makita yan ng owner, so ikaka-copyright pa rin kayo. Intellectual property rights po at magkakaroon po kayo ng violation. So mas maganda na yung mag-create tayo ng sariling atin, wag po tayong manguha ng content ng iba kasi pwede po tayong magkaroon ng problema. Sana may natutunan, pwede nyong i-share itong video ko, baka naman.